Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang pagkawasak ng langis ng Amerika! Kakalabas lang ng Estados Unidos ng pinakamabigat nitong lakas ng apoy sa buong digmaan. Sa isang matinding bagong bugso ng mga pag-atake, ang mga American B-2 stealth bomber ay nagbabagsak na ngayon ng 30,000 libra na bunker buster direkta sa pinakalihim na pabrika ng nuklear at misil ng Iran. Sobrang lala ng pagkawasak, kaya palihim ng humihingi ng tulong ang Tehran kay Vladimir Putin para makiusap sa tigil putukan, isang pagsuko. Hayaan mong ipakita ko ang ibig kong sabihin. Narito ang pahayag ni Admiral Brad Cooper ng US Central Command na kinumpirma ang pag-atake sa mga pasilidad ng paggawa ng misil ng Iran. Pakinggan natin ito. Simula unang 24 na oras ng kampanyang ito, malaki ang ibinaba ng mga pag-atake ng ballistic missile at drone ng Iran. Mahalagang ituro na patuloy na tina-target ng puwersa ng Iran ang inosenteng sibilyan sa Gulpo at nadulunsad ng pag-atake mula sa matahong lungsod sa Iran habang nagtatago sa likod ng sarili nilang mamamayan. Siyempre, ang mga puwersa nagsasagawa ng Operation Effectuary ay hindi lang laban sa banta ng Iran. Maingat naming pinapabagsak ang mga misil at drone ng Iran habang tina-target din ang kanilang industriyang pangdepensa. Kagabi lang, tinarget ng ating puwersa ng bomber ang isang malaking pasilidad ng paggawa ng ballistic missile bilang halimbawa. May satellite imagery tayo para makita ang ilang lugar na ito. Una, may larawan tayo ng bago at pagkatapos ng Telangana nuclear site ng Iran sa Perchin. Ang lugar na ito ay may iba't ibang pasilidad ng militar at misil ng Iran na tatalakayin din natin mamaya. Pero sa mga larawang ito, makikita mong malinaw na tinarget ng US GBU-57 bunker busters ang bagong nuclear site ng Iran. Ngayon, ito rin ang mga bunker buster, parehong 30,000 pound na bomba na ginamit ng US sa Operation Midnight Hammer. Ginamit noon ng mga ito para siray ng nuclear site ng Iran at ngayon ginagamit ulit para siray ng mas bagong nuclear site. Gaya ng sabi ko, hindi lang nuclear site ang target ng US. Heto, ang satellite imagery ng military complex ng Iran sa Pachin, bago at pagkatapos. Makikita natin na winasak o malubang nasira ng mga pag-atake ang maraming gusali. Nakakatakot talaga ang katumpakan ng mga ito. Walang nasasayang na bala sa mga estrukturang di mahalaga. Direkta itong tumatama sa mahahalagang gusali at di sa kansada o paligid. Para idiin ang punto, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na nakakainsulto sa Iran. Panurin niyo mabuti ang video na ito. Ito ay video ng US na sumisira sa Iranian Su-22 tactical bomber. Nakita mo? Tumama ang atake sa butas ng hardened structure. Kahit hindi kita ang buong tactical bomber. Walang galang ito dahil may option ng militar na dumaan sa bubong gaya ng ibang militar. Tila layunin nito ipakita ang katumpakan ng militar at mga jet ng US. Ngayon, bukod pa rito, ang layunin ay hindi lang sirain ang mga imbakan ng misail na meron ng Iran na yon. At syempre, pati na rin ang Air Force nito. Ang layunin din ay sirain ang kanilang kinabukasan. Ibig sabihin, sirain ang mga pabrika na gumagawa ng mga drone at gumagawa ng mga misail ng Iran. Si Sekretaryo Hegseth ay nagkumpirma nito sa press conference 2 araw nang nakalipas. Pakinggan ninyo. Ang pinaka-importanting punto na nais kong idiin ngayon. Malapit na at sa lalong madaling panahon, lahat ng kumpanya ng depensa ng Iran ay mawawasak. Halimbawa, 2 araw na ang nakalipas ang buong kapasidad ng paggawa ng ballistic missile ng Iran. Natalo at nawasak na ang bawat kumpanyang gumagawa ng bahagi ng mga missile na iyon. Mga gusali, mga complex at mga linya ng pabrika sa buong Iran ay nawasak. Pinapabagsak at winawasak natin ang natitirang missile nila at higit sa lahat, sinisiguro nating di na sila makakagawa ng bago. Ngayon, inilabas ng presidente ng Iran ang kanyang mga hinihingi para sa tigil putukan, kahit wala naman siyang tunay na kapangyarihan sa sariling bansa. Sigurado akong naalala ninyo, kamakailan lang humingi siya ng paumanhin para sa ginawa ng Iran sa mga bansa sa Gulpo. Pagkalipas na ilang oras, matapos humingi ng paumanhin, sinabi ng militar ng Iran na hindi alam ng presidente ang sinasabi niya at hindi sila humingi ng paumanhin kanino man. At alam niyo ba, binawi ng presidente ang kanyang sinabi. Ngayon, sinabi ng presidente na kinausap niya sina Putin at ang presidente ng Pakistan.
Tinukoy niya na tatapusin ng Iran ang digmaan kung kikilalanin ang kanilang lehitimong karapatan, mabibigyan sila ng bayad pinsala, at magagarantiya silang hindi na muling aatakihin. Ngayon, parang ilusyonado ito kasi hindi naman nila kontrolado ang sarili nilang himpapawid. Pero nakakaintriga ito. Kahit sinasabi ng Iran sa publiko na hindi sila makikipagnegosasyon hanggat di natutugunan ang kanilang mga hinihingi, mukhang sa pribado ay nag-aalok na sila ng pagsuko. Kinumpirma pa ito ng Russia. Tandaan, kinumpirma ng Pangulo ng Iran na kamakailan lang siyang nakipag-usap kay Putin sa kanyang pahayag. Sa tingin ko, tumawag din si Putin kay Pangulong Trump noon at binanggit ng Russia ang posibilidad ng tigil putukan. Ayon sa Russia, handa ang Iran na ilipat sa kanila ang 400 kilo ng enriched uranium para sa kanilang pang-angalaga at hindi ito unang beses na mangyayari. Noong 2015, ginawa na ito ng Russia nang kunin nila ang enriched uranium ng Iran matapos pumirma ang Iran ng kasunduang nuklear. Pero kahit ganon, kung handang isuko ng Iran ang kanilang enriched uranium, magiging malaking hakbang ito dahil alam natin mula sa mga pampublikong pahayag bago ang digmaan na tumanggi talaga ang Iran na isuko ang uranium na ito noong panahon ng negosasyon. Ngayon na nakita nila kung paano gumanang militar nila sa digmaan, hula ko handa na nilang isuko ito. Sa kabila nito, tinanggihan ng US ang alok. Siguro dahil ayaw ng Iran makipagnegosasyon sa kanilang enrichment capability. Handa silang isukong uranium, pero nais pa rin nilang panatilihin ang mga pasilidad na makakatulong sa paggawa ng mas marami sa hinaharap. Ganito rin ang problema bago ang digmaan. Ayaw ng Iran isuko ang kakayahan nilang gumawa ng bomba, kahit na nga kung ayaw nilang gumawa ng bomba. Kaya hindi ito katanggap-tanggap. Kita mo, ipinakita na ng Iran na handa silang magpayaman ng uranium lampas pa sa kailangan para sa mga nuclear reactor, nuclear energy. Yan mismo ang dahilan kung bakit meron silang 60% enriched uranium. Hindi mo kailangan yan para sa nuclear energy. Kailangan mo lang yan kung balak mong gumawa ng bomba sa hinaharap. Dahil napatunayan ng nilalabag nila ang mga patakaran, mas mahirap silang pagkatiwalaan sa enrichment. Lalo na't kailangan lang paikutin ng centrifuge para makuha ang uranium na pwedeng gamitin sa paggawa ng nuclear bomb. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, tila may nabubuong internasyonal na koalisyon para protektahan ang kipot ng Hormuz. Narito ang pahayag ni Pangulong Trump. Maraming bansang apektado ng bantang pagsara ng Iran sa kipot ng Hormuz ang magpapadala ng barkong pandigma kasama ang Estados Unidos para mapanatiling bukas at ligtas ang kipot. Nasira natin ang 100% ng militar ng Iran, pero madali pa rin silang makapagpadala ng drone para maghulog ng mina o maglunsad ng close-range missile sa malapit na lugar o sa daanan ng tubig kahit natalo na sila. Hiniling ni Pangulong Trump sa China, Pransya, Hapon, Timog Korea, UK at iba pa na magpadala ng barkong pandigma para protektahan ang kipot. Di sinabi ni Trump kung aling bansa ang magpapadala ng barkong pandigma. Pero ayon sa listahan niya, tila marami ang hindi magpapadala. Para sa akin, pinaka-interesante ang Pransya dahil sa mga pahayag ng kanilang mga ministro kamakailan. Akala ko yung mga nasa administrasyon ay sasama sa koalisyon para protektahan ang kipot. Dahil sabi nila, handa silang tumulong. Mukhang hindi pa sila nakakapagdesisyon. Gaya ng UK na nagsabing pinag-isipan pa nila ang gagawin matapos ang komento ni Pangulong Trump. Pinag-iisipan pa nila paano makakatulong sa internasyonal na koalisyon habang tuloy ang pag-atake ng US sa mga pasilidad militar ng Iran sa loob ng bansa. Makikita sa inyong screen ang punong tanggapan ng mga revolusyonaryong gwardiya. Ang IRGC headquarters sa Rabat, Karim malapit sa Tehran, ay tuluyang nawasak dahil sa malakas na pag-atake. Kamakailan, naglabas ng pahayag si Pangulong Trump tungkol sa pagtugis ng US sa mga sangkot sa masaker ng mga naprotesta noong Enero. Pakinggan ito. Inilabas ito kahapon. At sinusubukan naming maging maayos tungkol dito. Hindi namin ito ginagawa. Ngayon sila ang umiikot at nagpapaputok sa mga sibilyan kahit saan. Well, hindi namin ginagawa yan, pero pwede naming sirain ang ilang bahagi ng kanilang infrastruktura. Halos hindi na nila magagamit yun. Wala nang halaga ang oras. Hindi na nila kaya itayo muli yon at pinili naming wag na lang gawin ngayon. Pero matindi na ang kinama namin sa kanila. Ibig ko sabihin, halos wala na silang natitirang militar. Meron pa silang mga siga na naglalakad-lakad. At kapag nahuli sila, lilitisin at bibitayin ang mga siga na yon. At may video kami kung sino sila. Mas mabuti pang isuko na nila ang kanilang mga baril.
May video kami ng ilang tao na nagpapaputok sa mga nagpoprotesta. Siguro pati lahat sila. Pagsasamahin natin lahat ng ebidensya. Magkakaroon sila ng malaking problema matapos ang lahat ng ito. Na-target na ba sila? Ayokong sabihin yun, marami kaming tape at tao kaya alam namin eksakto itsura nila. Lumalala sila at binabaril ang mga nagpoprotesta kahit nakatayo lang sa kalsada, hindi dahil may ginagawa. Pumapatay sila ng tao. Bago pa nagsimula, nakapatay na sila ng 32,000 katao.